Kasunod ng kanyang pagbitiw sa gabinete, ang alingas-ngas na posibleng maging oposisyon si Vice President Sara Duterte ayon sa naging opisyal ng dating administrasyon. Pero ibang kahulugan ng oposisyon yan ayon sa Liberal Party. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang tinaguriang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 para lamang noong eleksyon. Ngayong kumalas na ang bise sa gabinete ng presidente at sa gitna ng tila umaasim na turingan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte, mananatili ba ang bise bilang kaalyado o magiging oposisyon? May dalawang pakahulugan ng oposisyon para sa Pangulo ng Partido Liberal, ang itinuturing na opposition party mula noong 2016. Pwedeng maging oposisyon dahil magkaiba ang paniniwala at ideolohiya. Pwede ring oposisyon dahil magkaiba ang partido. Si Vice President Sara ay pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Ang oposisyon namin ay both sa current administration at sa breakaway power block ng mga Duterte. As of now, I think there is no ideological affinity between the Liberal Party and Vice President Sara Duterte. Wala pang pahayag si Vice President Duterte tungkol sa magiging relasyon nila ng Pangulo. Pero may mga pahayag ang ilang dating opisyal ng Duterte administration na posible umano siya maging oposisyon. Hininga namin ang pahayag ang ate ng Pangulo na si Senador Amy Marcos na kilalang malapit sa bise. Pero hindi ito nagkomento. Hindi ko po alam. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo, na kilalang kaalyado ng bise, sinabing wala siya sa posisyon para magkomento, lalo pat hindi raw nagbibigay ng rason ng bise kung bakit siya nagbitiw sa gabinete. Hinihingan pa rin namin ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.